Bahay ba itong pinapagawa nyo o evacuation center? Apakaliit. Diyos ko, wala ba kayong budget? Okay, 1, 2, 3, lingon. Oliver, maluto ka pa'y halo-halo. Tampatang ang pamirinda dyan. Acting na acting. So dahil nga sa kunwari ang concern itong D&J Power Couple dito sa mga Pinoy workers na gumagawa ng bahay nila. Kaya sige, gawan ko sila ng halo-halo pang merienda. Total madali man akong kausap pa. Kaso paano ba to? Hilaw pa tong langka na pinapahinog ko sa may loob ng washing machine. Hindi pa mabango. Ang pasaseng pa yung amoy niya. Mga 11 years pa siguro ito bago mahinog. Kaya paikutin ko na lang ulit ano. Teka lang, double check ko baka nakasaksak na naman. Ayun, safe siya. Bumili na pala ako nitong beans na masarap ilagay sa halo-halo. Kahit tig 3 peraso lang yung nilalagay ng tendera. Mahal din naman kasi to be 110 pesos ang 1 kilo. Kasi hindi pa siya ganun karami kasi medyo may kabigatan sa timbangan. 1 kilo na yung binili ko. Parang 2 gatang lang yung damit niya ba. Ito namang isang sinasalin ko ay ang pinipig. Masarap din to sa halo-halo. Insang lil na tong nabili ko, nasa 40, 1/4 kilo. Mas mahal kesa dun sa beans pero mas madami siya kasi magaan lang. 1/4 lang yung binili ko o ang dami na. So may 2 ingredients na tayo para sa halo-halo. Next station, Banana Saging Punti Station. Hindi to lakatan, hindi rin latundan, hindi ubeb at mas lalong hindi to senyorita. Ito ay Sabah Tubalani na variety ng saging. My favorite size above all bananas. So syempre, sinorcumcise ko muna isa-isa itong mga saging. May balat pa kasi. Pagkatapos kong i-circumcise, hiniwa-hiwa ko malamang alangan buo ko yan na ilalagay sa halo-halo. Ngayon, imamatamis ko na. Marami tong kawali pero carry na yan. Charot. Pinagprituhan lang nila yan ng saging habang naghihiwa ako. Nilagyan ko lang ng asukal according to my own desire. Tsaka tubig poso. Saka ko lang pinakuluan ng pinakuluan hanggang sa tuluyang mag-caramelize. Parang ganyan sa nakikita ninyo. Okay na to. Ngayon, isasalin ko na dito sa may baunan. Katabi nitong bibingkan latik na na-take out nila sa may birthdayhan sa Barangay Isla. Wala lang. Gusto ko lang kayong patakamin kaya ko itinabi dyan habang nagsasalin sa baunan. Mamaya na nga ito. Hindi ko mapigilang hindi tikman eh. Ang sarap. Huwag ka palang manonood nitong vlog ko kapag diabetic ka, ha? Baka mamaya kasalanan ko na naman kahit di man kita inaalok. Next station, Kamoting Waklay, hindi kamoting kahoy na galing sa kamoting driver sa Marilaki. Wag nyo nang pansinin yung avocado na nabili namin kina Marife. Sasama ko din sana sa sahog kaso hilaw pa. 40 pesos 1 kilo ang bili ko pala dito sa Kamoting Waklay. Yung saba naman dala lang ng D&J Power Couple kaya hindi ko alam kung magkano. Pagkatapos kong mabalatan yung kamuti, bamyabuti, hiniwa ko into maliliit na cubes, maybe around 0.5 square inch yung size, ganon. Why? Pang ASMR na yun. Hinugasan ko muna yan pagkatapos ko hiwain. Di ko kasi nahugasan after balatan. Ngayon, ilalaglag ko na dito sa may kumukulong tubig. Tara, lapit kayo dito nang makita nyo. Ayan, ang dami pala ni Tubi. Hindi magkasya dito sa kawali. Dahil dyan, pinag-change outfit ko muna siya dito sa mas maliit pa na kawali. Hindi, malaki-laki naman to kahit papano. Nilagyan ko ulit ng asukal according to my own belief. Saka ko tinakpan para mas mabilis kumulo. At mas maluto ng maigi kasi matigas ang kamuti kumpara doon sa punti. Hilaw pa to kaya iiwanan ko siya sa mahinang apoy at ako'y maliligo muna. Pagkatapos kong maligo, kung ako pa yan, di ka gaganunin at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pigatit kasawian. Luto na, kaya inakir ko na ang ika-4 na sangkap ng ating halo-halo. Next station, Gulaman Station. Hindi ako gumawa niyan, yung hipag ko. Tapos pinahiwa ko lang dito sa kapatid ko para man may ambag siya. Kung napansin nyo, parang ganyang container lagi yung gamit ko, diba? Yung blue yung takip. Marami kasi akong ganyan, iba-iba yung size. Na-order ko sa TikTok, 20 pieces for 300 plus pesos lang. Di ko masabi yung eksaktong presyo kasi minsan nagkakaroon siya ng discount. Ilagay ko yung link sa comment section kung gusto nyo rin mag-order. Ano to, Nay? Yung pinasulat ko palang free halo-halo. Akala ko kung listahan ng mga makakaawat na ng pakurong. So, heto na. Ready to eat na po ang ating free halo-halo. Sayang kung meron sana yung classic na baso, yung parang palda. Yun kasi yung bagay para dito sa classic halo-halo ko. Kaso parang di na yata uso yun. Puro plastic cup na lang nakikita ko ba. Sakto, dumating na rin yung yellow na color na nabili namin kina Madam Villafe. 40 pesos lang yan. Malaki na. Binudburan ko lang ng asin na may sili para hindi siya matunaw agad. Wala kasi ako makitang ipa ng palay. Yun sana mas magandang ilagay dito. Ngayon, sisimulan ko na ang paghahalo-halo ng mga
mga ingredients dito sa Beisu. Basic lang yung mga sangkap natin. Ito yung mga common lang na ginagamit para sa halo-halo. Kumbaga mga classic ingredients. Bukod kasi sa mahal yung ibang mga sangkap, matrabaho din gawin. So ito lang po talaga yung nakayanan ko. Bawi na lang ako dito sa beans, dadagdagan ko siya, hindi lang 3 peraso. Tapos syempre, para mas classic ang ating halo-halo, kukuskusin ko yung yellow manually. Ganyan naman kasi talaga yung original na halo-halo noon. Very nostalgic, diba? Hindi tulad ng iba dyan na gumagamit na lang ng mga electric ice crusher, ganyan. Oh my God. Hindi na i-exercise yung katawan ninyo. Pero yung totoo, di ko lang talaga afford yung electric. Ang mahal, abot 1,000 nung nag-canvas ako. Binuhusan ko na ng gatas kasama yung aking mga daliri. Wala nang sukat-sukat. Kasi hindi naman to pambenta. Lagyan mo hanggat gusto mo. Kung pambenta naman siguro to, baka 2 kutsara lang ilagay ko. Pinakaunang tumikim, syempre si tatay kasi kanina pa yan nag-aantay. Pagkatapos ay hinayaan ko na silang lahat dyan na mag-DIY or do it your own halo-halo. Nauna na rin akong kumain dyan habang busy sila sa pag-segregate ng halo-halo para dun sa mga trabahante. Napaka-classic yung lasa pero mas masarap pa sana ito kapag may ubi halaya, ice cream at langka. Di ko pala masyadong bet ang halo-halo na may leche flan. Nalalansahan ako talaga. Tapos may natikman din akong homemade milk. Yun bang pinapakuluan nila yung condensed evap tapos may itlog. Nalalansahan din ako sa ganun. Mas bet ko pa rin talaga ang ice cream, ubi halaya, makapuno, ganun na ilagay dito sa halo-halo. Kung bet nyo pala itong pangkuskus ko ng yelo, nabili ko din ito sa Take-Two. Tig 100 plus lang, ilagay ko din yung link sa comment section. Alam nyo, sa kakabidyo ko dito sa D&J Power Couple, kasi gusto daw nila makita sa vlog, hindi ko tuloy na videohan yung mga trabahante na kumakain. Eh, sila pa naman yung dahilan kung bakit ako gumawa nito. Kaya ayan, si Auntie Loli vlog na lang tuloy yung nabidyohan kong kumakain. At si Mike Ronel na mangkulagtot nung nalaman niyang nakapasa siya sa board exam. Ayan, sige, matuto ka gumawa ng sarili mong halo-halo. Wag mo masyadong i-press yung yelo kasi mabilis mabasag yung baso. Damihan mo lang yung gatas, unlimited yan. Para kay tatay niya daw yung isa. Kaya 2 ginawa niya. Ano, masarap ba? Ayun, nahiya na siya. Pagkatapos ng ilang oras, ayan na lang po yung mga natirang ingredients sa aking classic halo-halo. Munti ka na tuloy maubusan si Salm kasi nakatulog siya. Sige, gawa ka ng sarili mo kasi kanya-kanyang gawa dito. Yun lamang po. Please like, share, and follow me for more. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry. Eme lang, paulit-ulit na kasi yung outro ko, nakakasawa din.